Hello, Taurus! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, this is my astrological reading for Taurus, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your Sun, Moon, and Rising, especially yung rising sign mo. Dahil, yun yung tatalakayin natin ngayon, um, yung placement or yung transit nitong ni Mercury at saka ni Mercury, planet of Saturn, nagkakaroon siya ng conjunction ngayong February 25, 2025. Actually, yung effect nito, before pa ng February 25 hanggang first week of March, pwedeng ma-experience mo pa itong conjunction ni Mercury Saturn. So pag-uusapan natin yan. Be sure din na naka-follow, naka-subscribe ka dito sa ating channel at dun sa ating Facebook page, Madam Space P. Lagyan mo ng space pa sa dulo para mas madaliin mo siyang ma-search sa Facebook. Paki-follow na lang din ako dyan, guys. May mga sinishare ako dyan na hindi ko sinishare dito sa YouTube. So hopefully naka-follow ka dyan. And dyan ka rin pwedeng magpa-book ng personal reading. Tapos, yeah. Baka may nakakalimutan pa ako. Anyway, meron akong general reading na ginawa about Mercury conjunct Saturn. Ano yung maaaring maging effect niya sa bawat isa sa atin at hindi lang sa sign mo, which is Taurus. You might want to check it out. Dito rin, naka-upload din, kaka-upload ko lang para mabigyan ka ng more further details sa kung ano ang maaaring maging effect nito sa'yo. So anyway, punta na tayo dito, Taurus, sa reading mo. Simulan na natin. Mercury conjunct Saturn. So may pagtatapat halos si Mercury at si Saturn. This is happening in your 11th house. So ito, ngayon si Uranus talaga nasa sign mo, Taurus eh. So hindi ako magtataka, a lot of you talaga nagkakaroon ng big change sa sarili mo, sa katawan mo mismo, kung paano mo i-present ang sarili mo sa mundo. Pwede, kasi Taurus also rules finances, money, so yung iba sa inyo, pwede magkaroon ng malaking pagbabago pagdating dyan because, nagkakaroon ng sextile itong si Uranus sa Mercury and Saturn around this February 25. So, be mindful. Be mindful. There could be limitations pagdating sa pakikipag-communicate mo pagdating sa friends. No? Around this time. So, pwedeng magkaroon ng actions, either ikaw or yung friends mo or people within your home ang magbigay sa'yo ng limitasyon regarding sa paano ka makikipag-communicate sa friends mo. So, hindi natin, it depends in your chart, no? Sa kanya-kanyang chart ninyo, kung ano yung maaaring maging effect nito. Pero, sa inyo, Taurus, kasi pwede magkaroon ng limitasyon pagdating sa pakikipag-communicate, pagdating sa social media, pagdating of course, pati yung yung hopes and wishes and dreams mo in the future, pwedeng magkaroon ng limitasyon for now. And, nakikita natin magiging yung iba, pwedeng you will isolate yourself or ikaw ito hindi makikipag-communicate masyado sa kanila. Although, the sun during this time, February 25 is in 7-degree Pisces. So, yung iba sa inyo, ang either yung partner mo, the 7-degree, is a Libra degree. So, pwedeng yung partner mo will tell you kung ano yung mga bagay na dapat mong pag-focusan instead of focusing on your friends. And then, at the same time, Taurus, it rules money. So, yung iba sa inyo, pwedeng si money mo mismo or yung career mo mismo, ayan, ito yung maaaring maging dahilan kung bakit magkaroon ng less time or less connection with your friends or with your community. Ayan yung maaaring maging effect niya sa'yo. And, medyo mag-ingat lang, Taurus. Lalo na pag-handle ng finances, huwag ka masyadong magtiwala pagdating sa sa friends na rin at saka sa mga taong nakakonect mo sa social media.
Kasi nakikita natin talaga na there's a possibility of malaking pagbabago pagdating sa iyong finances. And of course, ito, direct to the point, there's a possibility of pang-i-scam. And then pag na-experience mo si pang-i-scam, ito, nakikita natin yung pagiging aggressive mo dito eh. Huwag ka mag-take ng actions according to your emotions. For example, uh, there's a possibility ng um, galit ka. Ito, example lang to ha. Galit ka, magpo-post ka ng something online na hindi na hindi siya okay, hindi siya appropriate, hindi siya dapat i-post na. Then there's a possibility na um, because of this you will lose clients, no? Kung hindi man ngayon, in the future may makakilala sa'yo na kliyente na pag dumating ka na doon sa point na halimbawa ikaw ay may business, the way you present yourself to the world, magugulat sila, di ba ikaw yung nag-viral, ganto ganyan. And then, yeah, you will lose clients. So be mindful kung ano yung mga dapat mong sinishare sa social media. Basta ngayon, nakikita natin na ikaw din mismo dapat lagyan mo ng limitasyon ang sarili mo sa kung ano yung mga dapat na ipinopost mo or sinishare mo sa social media. Ano ba yung dapat mong baguhin ah, sa sarili mo. As much, yung iba sa inyo, there's a lot of secrets din na pwedeng um, even secret love or secret love affair is possible uh, around this time. Yeah, because I can see mga limitasyon pagdating sa pakikipag-communicate, and when you have someone naka-communicate sa online and then you have this love affair with them, of course hindi mo naman yun pwedeng ipagbulgaran or sabihin kung kani-kanino, basta-basta yung connection or communication na nangyayari sa inyo. So there could be limitations pagdating dito sa kung paano ka makikipag-communicate sa social media. A lot of secrets, lalo na ito ha, ang daming planets na nandito ngayon sa sign of Pisces: Neptune, Saturn, Mercury, and the Sun, and also yung North Node. So ito, Pisces is the zodiac sign that rules secret, illusion, delusion. So iyon. So be mindful of that. Okay? So nakikita naman din natin na talagang yung pagte-take mo ng action regarding dito sa pakikipag-connect or communicate is talagang apektado, lalo na doon sa part na yun na may kinalaman sa communication sa social media, with your friends, ayan, and with your community. Nagkakaroon pa ng opposition around this time, si Lilith at saka si Chiron. Opposition, there's push and pull regarding kung paano ka magiging mas rebellious, and then kaya nga lahat ng actions mo around this time, ikaw na mismo magbigay ng limitasyon. Alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat gawin, alam mo yung dapat hindi. Yan, para hindi ka masyadong maapektuhan ng negative nitong transit na ito. So, hopefully nakakuha ng message dito sa aking sinabi. So, be sure to watch din yung general reading. So, sa kung ano yung maaaring maging effect nitong transit na to. Para mas mabigyan ka pa ng additional message, I will end the reading here. Maraming salamat. Ingat kayo and bye-bye.